Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamasaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma wa barik lana fi hadha liqa' waj'alna minal mukhlisin waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya aziz ya qawi ya arhamar rahimin, amma ba'd. Mga kamusliman at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, noong nakaraang linggo ay tayo ay nahinto sa kwento kay Adan, Propeta Adam alayhi salatu wasalam. Ngayon, araw ay ipagpapatuloy natin yung nangyari, paano nalikha ang kanyang asawa na si Hawa. At ganun din, bakit siya nilikha at anong nangyari sa kanila nung sila ay nasa paraiso at bakit sila napababa. Ano yung mga instrumento na gawain ni Satanas o ni Iblis? Tunghayan ang mga tungkol dito sa mga naganap na nangyari noon, na ito naman ay ipinapabatid sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala para kapulutan ng aral ng bawat isa sa atin. Nakuha natin na si Propeta Adam alayhi salatu wassalam ay malaki ang lamang na ipinagkaloob ng Allah sa kanya kaysa sa mga anghel. Di ba? Nagtanong yung mga anghel, bakit kayo lilikha ng bashar, lilikha ng khalifa, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Nilikha mo kami, ya Allah, na patuloy na pumupuri, lumuwalhati sa iyo, samantala ang mga yang lilikain mo ay magiging suwail, hindi susunod, dadanap ng dugo dito sa kalupaan. Ang tanong doon, bakit alam ng mga anghel? Manghuhula pala ang mga anghel? Ha? Very good, bro. Dahil may nauna na sila na natunghayan na yun ang mga jin, mga engkanto, di ba? At nasabi natin na ang mga engkanto kasama dito itong si Iblis. At natunghayan natin na si Iblis ay isa siya na natitira sa mga masunurin na mahal ng Allah nung una. Pero dahil sa pag-utos ng sujud, na sinasabi nating sujud ay sujudul ihtiram wa sujudul tahiyya at hindi sujudul ibada, ngayon naging suwail siya at hindi siya sumunod. At nabanggit din natin sa hadith na ating natunghayan na pag ang isang alipin o mga anak ni Adan ay nakasujud, umiiyak, nalulungkot, nagkakaroon ng galit, puot, at paghihimagsik si Iblis. Dahil sabi niya, itong bashar na ito ay lumuluhod at ang kanyang gantimpala ay ang paraiso. At ako ay isang sujud na hindi ako sumunod, ang aking kaparusahan ay impyerno. Allahu Akbar. Ngayon, si Adan alayhi salatu wasalam, nakuha natin na tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga lahat ng bagay. Kullaha. Wa 'allama Adama kullaha. Al-asma'a kullaha. Sabi dito ng mga pantas, ang kullaha ay lahat ng bagay ay itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan. Ito ang tawag dito ay lupa, ito ay tubig, ito ay isang bagay,
Ang pangalan nito sa lingwahe na ito ay, alimbawa, ang tubig, muaya, sa Maranao na ig, sa Bisaya nga tubig, sa mga Amerikano na water. So, lahat yun alam ni Adan. At kung mabuhay ngayon si Adan, sabi ng mga pantas, lahat ng lugar saan siya pumunta, alam niya makipagkomunikasyon sa lahat ng mga kanyang mga apo-apuhan o mga kanyang mga angkan. Dahil biqawli rajih haula'il ulama, sinabi nila na si Adan ay tinuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng lingwahe, ng magiging lingwahe ng kanyang mga angkan. At kung makikita natin ito, napulot din natin ang aral na kung saan tayo ay galing sa lupa, na ang lupa ay hindi lang kinuhanan ay iisa, bagkus ito ay sa buong kalupaan sa mundo, na iba't ibang kulay, uri ang lupa dito sa mundo. At ito rin tayo ngayon, na mga tao, iba't ibang ugali, iba't ibang kulay, iba't ibang lahat ng pagkakaiba dahil pinagkuhanan ay isa lang. At napakandang aral na napulot natin na si Malakal Maut, Anghel Malakal Maut, ang siya lang ang may kakayahan na tumanggal at pinag-utusan ng Allah na may kakayahan na tumanggal ng kaluluwa ng mga anak ni Adam. Dahil si Anghel Jibril at si Anghel Mikael ay hindi nila kinayanan. Natakot sila doon sa sinabi ng lupa na a'udhu billahi minka. Nagpapakupkup ako sa Allah, ikaw kukuha ka dito sa akin sa lupa na ako ay nilikha ng Allah. Pero noong si Anghel Malakal Maut, nung nagsabi ang lupa na a'udhu billahi minka, sabi niya, wa ana a'udhu billah an a'udha bi amrillah aw ukhalif ma amara Allah bi an akhuda minka shay'an. Nagsabi ka na ikaw ay nagpapakupkup sa Allah at ako ay mas matindi na nagpapakupkup sa Allah na babalik ako sa Kanya na hindi ko tutuparin ang Kanyang pinag-utos sa akin. Nakuhanan ka. Kaya nagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ang nararapat-dapat na tumanggal ng kaluluwa ng mga anak ni Adan, na wala kang awa sa pagkamatay ng mga anak ni Adan. Kahit anong uri ng pagkamatay, nalunod, nasunog, pinatay, binaril, na nang nadisgrasya, na walang hanap buhay ang mga anak niya, magulang niya, lahat yan, wala yan sa Allah. Dahil yan ay tapos na. Ngunit si Allah ang mananatili na magbibigay ng kanyang biyaya sa kanyang alipin. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا لَقَدْ عَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فَعَرَّفَ الْأَسْمَاءَ الْكَائِنَاتِ الَّتِي خُلِقَتْ وَالَّتِي لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ. Pati yung mga hindi pa nalikha o ano pa na hindi nakita, nalaman nyo ni Adan alayhi afdalu salatu wassalam. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. O kayo na mga anghel na nagtatanong, ba't ako lilikha ng isang khalifa? Ngayon, tanungin ko kayo, ano ang mga pangalan ng mga ito? Nagsabi sila, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wala kaming kaalaman, luwalhati sa iyo aming Panginoon, maliban sa anong pinagkaaloob mo sa amin. Wallahi, ang mga anghel wala silang kaalaman. Maliban sa pagsujud, pagruko, pagpuri, pagluwalhati. Pero yung mga bagay na pagdistinguish, wala. Limitado lang ang ipinagkaloob. At hindi katulad ng tao, ang mga anghel, ang mga hayop, may mga kaalaman yan. Limitado kung paano mag-function, kung ano lang. Pero ang tao, ang naiba sa tao, kaalaman at mayroon siyang reasoning. Yung mga nakapag-aral sa atin ng psychology, nakuha na natin yan. Yung alam mo yung ibang bagay at alam mo na mapapahamak ka, alam mo makakabuti sa'yo, alam mo ang magiging resulta niya. Ang mga hayop, hindi. Ang gagawin nila, babaya patay na asar ka usog. Maski namatay ang isang hayop, basta mabusog lang, makuha lang niya ang kukunin niya.
wala siyang pakialam anong mangyari. Ang tao hindi. Dapat alam mo kung makakapahamak sa iyo ito, hindi mo dapat gawin. Dahil pag ikaw ay nagpariwara at nakalimutan mo, balhum adal, sabi ng Allah, katulad sila ng mga hayop na hindi ginamit ang tamang pag-iisip. Wallahi subhanahu. Masahol pa sa hayop. So ngayon mga kapatid, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ay al-alim bi kulli shay al-hakim. Wa Adam amba'ahum bi asma'ihim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Adam mismo pinaalam niya sa mga anghel na ito ang tawag dito ay ganyan, ito ang pangalan niyan, ito ganyan. Namangha ang mga anghel at sinabi ng Allah, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hindi ba ako ay sinabi ko sa inyo na alam ko ang lahat ng mga hindi pa nakikita, hindi nyo narinig. Alam ko ang mga ghaibat. Alam ko kung bakit ko ito lilikhain at hindi nyo alam ang lahat. Wa alamu ma tubdun wa ma taktumun. At alam ko anong nababatid ko sa inyo, anong tinatago ninyo, anong gusto ninyong gawin na ilantaran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala wal alimu bi kulli shay. Nakakaalam at alam niya at batid niya ang lahat ng anuman na nandito sa kamunduhan. Wa bidhalika faza Adam alayhi salatu wasalam bitilka at-tashrifat al-manaqib. At dito nakita natin na kung saan na napangibabaw at mas naig dito si Adam alayhi salatu wasalam. Mga kapatid, bakit? Kung titignan natin ang mga nanaig o naging nauna dito si Adam, una, khalaqahu Allah jalla wa ala biyadi sharifatan. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salatu wasalam sa pamamagitan ng kamay ng ating tagapaglikha. Hindi na natin papasukan yan. Maraming beses na natin yung sinabi, ang kamay ng Allah, siya ang tanging nakakaalam, walang nakakakita, pero pinapaniwala natin, may kamay siya na dalawa sa bandang kamay, pero hindi tayo halimbawa, o hindi natin dinudro, o hindi natin papaano, o kasing tulad ng ganyan, la a'udhu billah. Ahammu shay, nu'minu bidhalik. Ma warada fil Quran. Pinaniwalaan natin, sinabi ng Quran. Sami'na wa ata'na. Kung papaano, hindi na natin yung papasukan. Pangalawa, wa nafakha fihi min ruhihi. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya mismo ang nag-ihip ng bigyan ng kaluluwa itong si Adam alayhi salatu wasalam. Mismo lahat galing sa Allah. Pwede naman sabihin niya sa mga anghel na kayo ang magbigay. Pero hindi, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay dito. Pagkatapos, wa amara al-malaika bis-sujud. Inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel kasama si Iblis na magsujudut tahiyya bilang ihtiram sa pagkalikha ko na galing mismo sa pamamagitan ng aking kamay. Ako naglikha ako sa inyo, ginawa kun fayakun, nangyari at nangyari. Pero ang sa akin hindi, espesyal itong nilikha ko. Allahu Akbar. Wa 'allama asma'a kullaha, at ipinabatid at itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Adam ang lahat ng mga pangalan ng mga bagay, wal kainat, wal asma, at lahat ng mga lingwahe. And this is the uniqueness of a man on earth. Because Allah has given you a gifted of your brain to distinguish what are these things. Subhanallah. Mga kapatid, ito ang kahalagaan ng kaalaman na naiiba sa lahat ng mga nilikha ng Allah. At kung tutunghayan din natin mismo ang Quran mismo ay unang pag-uutos ng Allah ay Iqra, magbasa ka. Magtanong ka, makinig ka, manood ka, alamin mo, i-memorize mo. Yan ang mga kaalaman na dapat nating malaman. At kung sino ang dapat nating malaman, mga kapatid, una, wallahi, dapat nating malaman sino ang Allah, sino ang ating Diyos, ano ang kanyang reliyon, ang Islam, at sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهكذا علم الملائكة قدر آدم عليه الصلاة والسلام شأنه في علمه إنه يعلم ما لا يعلمون. At yan ang ginawa at ipinabatid ng Allah sa kanyang mga anghel na naiiba si Adam alayhi salatu wasalam. Bakit mga kapatid? Dahil itatanong nyo kung bakit ako lilikha, hindi nyo ba alam itong lilikahin ko? Diyan manggagaling ang mga anbiya.
Diyan ang mga maggagaling ang mga mujahidin. Diyan manggagaling ang mga salihin. Diyan gagaling ang mga rusul na sila, pwede man sila magkafir. Pwede silang gumawa ng kasalanan. Pero nangingibabaw ang kanilang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa fadlul insan. Ngayon mga kapatid, kayfa khalaqat Hawa? Paano nilikha si Hawa? Ha? Abdullah, hinugot sa tadyang ni Adam. Nagkaisa dyan ang sambayanan ng mga kamuslimat? O mayroong pang ibang sasabi na hindi. Abad na pilampawi sampman, kantano mausay. Aris, kano ang mga maranaw sana? Ha? Dedid. May ayong ganurong. Alhamdulillah. Ganun din sa mga Kristiyano. At sa lahat siguro, subhanallah, this is the fitra. This is the nature. Di ba? Na alam natin, batid natin na si Adan, alayhi salatu wasalam, ay nilikha siya mula sa lupa na ang lupa ay mayit. Patay na ang lupa. Pero nilikha doon ang isang bibigyan ng buhay. Si Hawa, limada sumiyat Hawa, lianna ma'akhudatun min al-haya. Nilikha si Hawa dahil siya lang ang nilikha na hindi galing sa patay. Galing sa isang buhay na ito ay buhay na si Adan. Anong nangyari? Lamma khalaqa Allahu Adam alayhi salatu wasalam wa askanahu al-janna wa kana yamshi fiha wa hina idin laysa fiha min mayujalisuhu wa yukallimuhu fa ahsa bil wahdah wal wahsha wa akramahu Allah azza wa jal fa khalaqa Hawa. Ang tao, pag wala kang nakakausap, pag ikaw lang mag-isa, anong nangyayari sa buhay mo? Dili ka mabuang, boring lang. Malungkot ang buhay ko. Ngano man kay wala ko'y kauban. Ngano man kay ako rin mag-isa ba? Ang buton sa ko'y kinabuhi. So, ang tao dito sa mundo, bro, kailangan na mayroon siyang kakibat. Mayroon siyang partner, mayroon siyang kasama. Lalo na ang babae. Allahu Akbar. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang babae para sa lalaki. At ganun din ang lalaki para sa babae. At taliwas sa kung ano ang mga nakikita nyo na binaliktad nila ang kanilang mga utak. At sila ay sumuway sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, anong nangyari? Si Adan alayhi salatu wasalam, isang araw, minsan nakikipag-usap siya sa mga anghel, na andoon na ang paraiso, nandoon na ang lahat. La ilaha illallah, nandoon na ang lahat. Pero may kulang pa rin. Ang lahat ng tao, maski anong meron ka, may kulang pa rin. Correct. Totoo yan. You will never be satisfied because you are still longing and looking for something you don't have. At maski meron pa yan, gusto mo pa ng dagdag. Kaya kayong mga kababaihan, unawain ninyo kung bakit minsan ang mga lalaki gusto magduwaya kasi ang tao, lahat gusto niya na may dagdag. Kayo na merong isang bag na Louis Vuitton. Gusto nyo, yun lang, Louis Vuitton, mga kababaihan? Hindi. Gusto mo magkaroon ng Hermes, magkaroon ng Prada, magkaroon ng, ano ba yung mga pangalan pa ng mga bag? Gucci. Oh, so, gusto mo ng marami. Ayaw mo masatisfied ng isa. So, nature yan. Huwag na natin pasukan yan. Maraming magagalit, maraming ayaw manood. Kasi yan na naman ang pag-uusapan. Abdullah. Ngayon, subhanallah, nabatid nyo ba na si Adan alayhi salatu wasalam ay siya ay hindi makapag-antay? Hindi makapag-antay. Ako yun, ikaw yun, tayo yun. Nature natin na hindi tayo makapag-antay. Sa isang riwaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala nung nahihipan niya ng kaluluwa si Adan alayhi salatu wasalam, ang nangyari sa kanya dito sa ulo ay pumasok na dito at nagalaw niya ang kanyang mata. Ano tawag doon sa pilik mata, at nung nakakita na at nagkaroon na siya ng pahininga at nagalaw na niya ang buo niyang katawan,
At nung nakita niya ang paraiso, mismo si Allah nagsabi na, "Ihmad rabbaka ya Adam." Panasta papurihin mo, luwalhatiin mo, pasalamatan mo ang lumikha sa iyo. Unang binigkas ni Adan alayhi salatu wasalam ay ang salita, Alhamdulillah. Noong siya ay nagkabahin, Alhamdulillah. Sabi ng mga anghel, Yarhamukallah ya Adan. Bigyan ka ng habag, awa, o Adan alayhi salatu wasalam, sa pagkalikha sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang nakita ni Adan alayhi salatu wasalam ay at-tamarat fil jannah. Unang nakita niya, ano? Tamar. Hindi ko talaga alam kung tamar, ha? Kasi may mga tao na ayaw nila ng tamar. Pero ang tamarat fil jannah, mga uri ng mga prutas. Nung nakita niya itong prutas, bigla siyang naupo at nagpabilis at tumakbo at nakikipag-unahan na wala namang makikipag-unahan sa kanya kasi siya na mag-isa dito. Wala siya uban. Siya lang mag-isa. Tayo rito sa mundo, kung bakit pag may pinamimigay doon, gusto mo mauna kasi baka mauna yung brother ko. Tapos pagdating ko doon, mahurot na. Nagpapahuli ka kasi. Ginan so malakay bukal. Ayaw mong magmadali. Pero si Adam bro, nagpamadali. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung nagmadali si Adam, wa khuliqal insanu ajula. Nilikha ang tao na hindi makapag-antay. La hawla wala quwwata illa billah. Yan, lagi tayo nagmamadali, di ba? Nagluluto pa si Brother Amir. Luto na ba, bro? Luto na ba, bro? Siyanta ma fi shway intadir. Anta akal alatul. Mag-antay ka naman, bro. Hindi mabilis magluto na basta gusto mo mangyari ang gusto mo mangyari. Khuliqal insanu min ajal. Sabi ng Allah sa surat An-Nisa 37. Ang tao ay nilikha na hindi makapag-antay. Meron akong isinulat dito patungkol sa insan. 5 ito. Tungayan natin ito sa bandang panguli kung ano nang nangyari noong malapit na at mamamatay na si Adan alayhi salatu wasalam. So, punta na tayo dito sa noong nandoon na sila at nalikha na ng Allah subhanahu wa ta'ala itong si Adan alayhi salatu wasalam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah al-ayat 35. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. O ikaw Adam alayhi salatu wasalam, manirahan ka at ikaw ang kasama mo ang iyong asawa dito sa paraiso. Wa kula al-mukhataba li ithnain muthanna, kayong dalawa. Wa kula, kayo, ikaw at ang asawa mo, kumain kayo ng lahat ng gusto ninyong kainin dito sa paraiso. Ragadan min haythu syi'tuma, kahit ano ang gusto nyo rito. Pero may ipinagbabawal dito ang Allah. Dahil ang insan, mga kapatid, si Adan, sabi ng Allah sa Quran, di ba, sa suratul Insan, hal ata alal insani hinum minad dahr lam yakun shay'an madkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Allahu Akbar. Nung hindi pa nalikha si Adan, ano ang balita sa kanya? Anong balita sa mundo? Anong balita sa'yo? Ikaw na pangalan mo na ikaw ngayon si Amir. Nung hindi ka pa nabuhay, hindi ka pa nalikha, walang Amir, walang Abdullah, walang Amrullah, walang Ismail, walang Jacob. Wala. Pero nalikha ka ngayon, nakilala ka ngayon, anong mga pinag-iwanan mo, anong ginawa mo, anong na-contribute mo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna khalaqnal insan, nilikha namin ang tao na mula sa lupa, na hinaluan ito ng tubig, pagkatapos ay dadaan ng pagsubok. Nabtali, kailangan may pagsubok. Hindi ka pwede matawag na tao pag wala kang pagsubok. Wallahi, kahit sino sa atin, may kanya-kanyang uring pagsubok ang bawat isa sa atin na hindi pareha sa iba. Pagsubok mo, wala kang sweldo, walang trabaho. Ito pagsubok niya, may sweldo, may trabaho, pero problema sa kanyang amo. Madaldang ang amo niya, laging pinapagalitan. Ito ang problema niya, ang ganda ng kanyang asawa, pero madaldal. Laging nagre-reklamo.
Ito ang problema niya sa asawa niya, napakaganda pero tahimik. Hindi magsalita. Sabi niya parang prawer base na walang mangyari. Hindi ko alam. So, ang daming pagsubok. Hindi ka makontento. Sa pera, sa trabaho, mismo sa sarili mo. Ikaw, sinusubukan ka ng Allah. Ano ka? Diba? Lahat tayo may mga pagsubok sa sarili. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Taha, Inna laka la taju'a fiha wa la ta'ra. Ya Adam, manirahan ka ikaw at ang iyong asawa dito sa paraiso na kailanman ay hindi ka magugutom. Wala fiha wala ta'ra, at kailanman ang kasuotan na ipinagkaloob sa iyo ay hindi ka magkakaroon na magiging mapariwara ka o magiging hubot-hubat ka. Mayroon kang kasuotan sa paraiso. Wa innaka la tadhma, kailanman ay hindi ka mauuhaw diyan. Wala tadha, at hindi ka masisilawan diyan ng araw. Dahil sa paraiso ng Allah walang araw. Hindi na kailangan doon ng araw. ang araw na ito na napakainit, ayon sa mga dalubhasa, yan ay itatapon ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa nagliliyab na apo sa imperno. So, lakin Allah subhanahu wa ta'ala naha Adam wa Hawa an ya'akula min syajaratin wahida. Ngunit si Allah, dahil tayo ay susubukan, dito sa aya na binasa natin kanina sa Suratul Insan, ang sabi ng Allah, nabtali faja'alnahu sami'an basira. Nabtali, susubukan namin sila, hindi lang sa lahat ng anong mayroon siya, dito in-specific ng Allah, sami'an. Susubukan namin sila sa kanilang mga pandinig at sa kanilang mga mata. Ang daming pagsubok, bro. Yung pandinig, meron bang pagsubok sa pandinig? Meron. Hindi makatulog kung hindi niya marinig anong chismis doon. Unsay bago. Yung mata, ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilayh. Hindi tayo makatulog hanggat text mo muna, titignan mo muna natin ang cellphone natin. Bro, wallahi it's a very annoying, disgusting how poor we are as a man. Sa ngayon, sa kapanahunan, yung iba sa atin, inshallah hindi lahat, bago matulog, titignan mo muna ang cellphone. Bakit? Kasi dito na ako inaantok ko study. Mabuti kung tinitignan mo mga muhadara, pagbasa ng Quran, mabuti. Kung ibang makita mo na hindi ka pa makatulog. Pagising sa umaga, bago mag-fajr o bago anong titignan, tawag sa cellphone. La hawla wala quwwata illa billah. Pagsubok ng Allah. Kaya dito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na huwag kayong kumain. Sa isang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la taqraba hadhihi syajara. Huwag kayong lumapit dito sa puno ng kahoy dito sa paraiso ito. Lahat gawin nyo. Maliban sa huwag kayong lumapit. Ginamit dito ng Allah ang la taqraba. Mahil hikmah. Bakit sinabi ng Allah na huwag kang lumapit? Hindi na sinabi na huwag kang kumain diretso. Diba? Ganun din. Ang Allah, nag-uutos siya sa mga pagbabawal. Sinasabi niya, ay, la taqrabu zina. Huwag kayong lumapit sa mangangalo niya. Hindi niya sinabi, huwag kang mangangalo niya. Anong hikmah dito sa lapit? Huwag kang lumapit. Naalala ko tuloy, tukuso, layuan mo ako. Hindi eh. Tukuso, bakit ka lumalapit? At ako rin naman ay gustong lumapit sa iyo. A'udhu billah. Dahil bro, ang paglapit mo sa isang bagay, doon na ang nangyayari ang hindi mo inaasahan. Kaya, huwag mo sabihin sa akin, bro, hindi bro, kaya ko. Anong kaya mo? Basta kaya ko. Maski mapunta ko doon. Talaga? Oo, kasi hindi mo ako alam, you know, I know myself. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi, hindi ko pangahawakan na kaya mo. O kaya ko. Kaya natin lahat. Paano kung napadaan ka na pero hindi mo intensyon? Napadaan ka at hindi mo intensyon, lumayo ka pa rin. Kasi hindi mo intensyon at hindi mo hangad. Napadaan ka, pero lumayo ka. Ayaw ka mo balik dito ba eh. Oh, peligro na siya. Mubalik ka dito. Ha? Di ka peluda pa dato. Paliw ka bun sa haguna. Di ka peluda. Sabi ng Allah, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Suratul Taha, al-aya 118-19.
Manirahan ka sa paraiso kasama ang iyong asawa at kumain kayo ng lahat ng anumang naisin nyo na kainin at huwag kayong lumapit dito sa punong kahoy na ito dahil pag lumapit kayo, fatakuna minadh dhalimin at mapapabilang kayo pag lumapit kayo rito sa mga taong mapanghimagsik, mga taong makasalanan. Makakalimutin. Nagkasala nga sila. Bakit? Sakana Adam wa zawjuhu al-janna wa sara yatamatta bi kulli ma fiha. Ang tao kasi bro, kung ano ang pinagbawal, yun ang hinahanap. Right. Halimbawa, tayo lahat, papasukin tayo doon, Rashid. Sasabihin sa'yo, papapasukin ka doon tayo sa isang castle. Lahat tayo. O saan? Dito sa ni Malik Salman. Meron siyang kaharian. Lahat gusto kunin ninyo, nandoon available, ibibigay sa inyo. Pero may isang kwarto dyan, bawal ang tumingin, bawal lumapit ang isa sa inyo, kahit sino. Lahat kukuha. Yung mga chismoso, mga ano dyan, hindi mapakaling, hindi makutin. Bakit pinagbabawal yun? Why, siguro may naiba doon. Tingnan daw natin. Kung ano yung bawal, yun ang hinanap mo. Kasi kung hindi bawal, kaliwali. Bakit bro? Bakit bawal yun ang hinahanap? Ha? Okay. Curiosity. Okay, nandun tayo. Dito dumating ang waswas. Fawaswasa syaitan. Bulong ni Satanas. Matindi ang bulong dito ni Satanas. Dahil mga kapatid, bakit? Si Satanas, nakuha natin nung unang kwento natin nung nakarang linggo, na siya ay, noong siya ay naging suwail at hindi siya nagsujud, sabi ng Allah, ikaw ay aking isinumpa, kinamuhian. At sabi niya, O ya Allah, panatilihin ako. Hatta yamuddin, hanggang manatili ang mundong ito. At sinabi ng Allah, mananatili ka. Isa rin yun. Alam ng Allah, may hikmah doon ng Allah. At kung sabi niya na ako'y mananatili, Ya Allah, silang lahat, ang mga anak ni Adan, ay ililigaw po sila sa iyo. Wala tajiduna aktaruhum syakirin. Wala kang makikita karamihan sa kanila na magiging magpapasalamat sa iyo. Lahat sila ay, karamihan sa kanila ay magiging suwail sa iyo. Nagsasabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa kung sino yaong sila na tunay ng mga mukhlis, ikhlas, nagtataglay ng takot sa akin. Dahil hindi lahat ay makakayanan ni Iblis. Pero ang karamihan, kakayanin. Tunghayan, anong nangyari dito kay Adan alayhi salatu wasalam? Faqulna ya Adamu, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Subhanallah, sinabi na ng Allah. Sinabi namin, O ya Adam, ito siya, si Iblis, ay maliwanag na kalaban mo at ng iyong asawa. Fala yukhrijannakuma, at wag maging siya ang naging dahilan na kayo ay mapalabas dito sa paraiso. Fatashqa. Bakit? Magsisisi kayo. Pagsisisi lagi sa bandang huli. Magigilty kayo. Magkakasala kayo. Inna laka la tajud, dahil dito sa paraiso lahat nandito na. Hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw, mayroon kang mga kasuotan at hindi ka makikita ng araw. Wa hakadha ja'a tahdhir, at ito ang dahilan na dumating ang babala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna iblisa kana yatarabbasu bi Adam wa Hawa. Ngunit si Iblis ay laging nagmamanman at nakabantay kay Adan at kay Hawa. Ano kaya? Paano ko sila malinlang? Yan ang tao na kaibigan na masamang kaibigan. Paano ko ito ilinlang itong kaibigan ko? Hindi ito umiinom eh. Hindi ito naninigarilyo eh. Ito ibigan. Ano kaya? Paano ko siya linlangin? Paano ko siya mapalapit? Yan yung mga taong mga bad influence. Katulad yan ng mga angkan ni Iblis. Si Iblis laging nagmamanahan sa dalawang ito. Paano ko sila ay ililinlang? Walam yajid li Adam kama amara. Alima Iblis بخشيته أن الإسيان سبب طرده فأخذ يفكر كيف يطرده آدم وزوجه ذلك التعميم الذي جعله الله له فيه. Si Adan alayhi salatu wasalam, alam ni Iblis na nilika na marupok at mahina. Di ba nakuha natin nung nakaraan, pumasok pa siya sa katawan ni
ni Adan. Pati yung tiyan niya, inawakan niya, may tumutunog na lumalambot. Napakahina nito. Mahina ito, madali ko itong linlangin. At alam niya na makakalimutin din ito. Oo, binigyan ng kaalaman, pero makakalimutin yan. Raha Iblis, yuwaswisu ila Adam ala jihatil igwiya, al-hasad wal mukrih, lam yakbal minhu Adam dhalik. Lahat ng paraan, ginawa ni Iblis. Pagbubulong, lumapit ka dyan, ganyan ang gagawin niya. Hanggat sinabi niya, fawaswasa ilayhi syaitan, qala ya Adamu, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Surah Taha, al-aya 120. Sabi, nagwaswas si Iblis, si syaitan, at sinabi niya, ya Adam, gusto mo ba ikaw ay gabayan ko? Ituro sa'yo ang puno na pag lumapit ka ay mananatili ka dito sa paraiso? Allahu Akbar. Sinabi na yun ng Allah sa kanya na mananatili ka dito sa paraiso. Huwag ka lang lumapit dyan. Pero nalipat o nakalimutan ni Adan. At sinabi, tignan mo, kasi ang gusto ni Adam, nandun pa rin siya. Lahat nandun sa paraiso. Saan ka pupunta? May asawa ka na pa doon. Lahat gusto mo kainin. Lahat nandyan. Lumapit ka dyan dahil ikaw ay mananatili. Wa mulk, at ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan na makapangyarihan na pananatili. Mas makapangyarihan ka pa sa mga anghel. Fakara Iblis, at ito, la'alla Adam wa Juju Hawa yasma'an, pati ang kanyang asawa, binulungan din, pero hindi sila nakayanan. Hanggat dumating ang pagkakataon na itinakda ng Allah dahil kasama ito sa qadar na mangyayari. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Suratul A'raf, al-aya 21. Sumumpa si Iblis. Alam mo, may sinabi dito ang mga pantas. Ang mga sinungaling, ang mga mapaninlang, mahilig manumpa. Na maski hindi totoo. Mata nagigari, wallahi katabla. Wallahi katabla. Nanunumpa na tabla daw yan. Parehas. Sa amin dyan, mga maranaw, yung iba, hindi lahat. Bro, bilhin mo na yan. Wallahi tabla. Ustad, kasi inisip ko naman, tabla talaga yung ginaganyan ko, tabla. Ang inisip niya dun sa nililin lang niya na gusto rin magpanin lang, bumili ka na dyan ka, tabla, pantas lang. Binili ko yan 30, bibilin mo rin yan 30. Kasi hapon na, para mabili lang yan. Pero nagwalahi. Wallahi tabla. Tabla yung iniisip niya dun. Wallahi, maski ganun pa rin mga kapatid, umiwas tayo na manumpa. Lalo na kung ikaw ay may iniisip na nililin lang mo. Si Iblis, si Satanas, sumumpa mismo sa kanilang dalawa. Na katotohanan, ako sa inyong dalawa ay katotohanan nagbibigay sa inyo ng magandang payo. Na ituturo sa inyo na pag kayo ay lumapit dito, mananatili ang inyong kapangyarihan at mananatili kayo dito. Wakala aydan, وَمَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا أَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَلِكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. Tignan mo ang paglililang ni Iblis. Bukod doon sa siya ay nanumpa, idinagdag pati na sinabi niya, hindi niyo ba alam kung anong dahilan kung bakit kayo pinagbawalan na lumapit dito sa isang puno dito sa paraiso? Ha? Dahil ang katotohanan ay pag pinagbawalan kayo dyan, kasi pag lumapit kayo dyan, mananatili kayo dito. At kayo ay magiging mga malak, magiging mga anghel, malakain, aw takuma minal khadilin, at mananatili kayo dito. Pero sinabi na ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan, nakalaban nyo yan. At fakhdaru, umiwas, at huwag kayo makinig sa kanya. Pero mga kapatid, wa asa Adamu rabbahu fagawa, at dahil nalinlang at nagkasala si Adan kasama ang kanyang asawa. Pero tunghayan dito, hindi ang unang kumain ay si Adan.
Unang kumain si Iblis? Ha? Masyaallah. Nagbibigay kayo ng mga sariling kuro-kuro ninyo, ha? Falamma zaqa. Sabi ng Allah sa suratul A'raf. Falamma zaqa, hada zaqa fi'l madi yaudu ila al-muthanna wa huma Adam wa Hawa. At noong sila ay natikman nila itong puno sa paraiso, badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alayhima min waraqil jannah. Noong nakain na nila ang prutas sa punong kahoy na ito sa paraiso, ay nagsimula na sa kanila na nahubad na ang anumang isinuot ng Allah sa kanila. Nagkaroon sila nakita na ang aura ni Adan at aura ni Hawa. At nahiya silang dalawa na nakita ang aura ng bawat isa sa kanila. At naghanap sila ng isang uri ng dahon sa paraiso na takpan nila ang anumang mayroon sila na ikinakahiya. Wallahi mga kapatid, dapat mahiya tayo sa kung ano na ipinagkaloob ng Allah na amanan sa atin na huwag ipakita maliban lang sa asawa mo. Ano ngayon ang nakikita nyo sa iba, sa mga pamayanan sa bawat lupalot ng mundo, hubot-hubad na pinapakita lahat. Waliya'udhu billah. Balhum adal, katulad ng mga hayop na walang hiya. Sila mismo nagkaroon ng hiya sa bawat isa sa kanila. Si Hawa, nung nakainan niya ang puno na prutas na ito sa paraiso, madamat maakalat ba'da'at al-hayd. Unang nangyari nung nakain niya ito, nagkasala siya, nagkaroon na siya ng dugo. Kaya ang mga kababaihan ngayon, with due respect, yan ay minana ninyo sa inyong inahan na si Hawa, na every month, ito ay hikma ng Allah, ito ay wisdom ng Allah sa inyong kalusugan, sa pagpapatawad sa kasalanan ninyo na ginawa ni Hawa, na mayroong biyaya sa inyo ng Allah na nagkakaroon kayo ng dalaw na buwan-buwan na nagkakaregla. Pero si Adan alayhi salatu wasalam, nung nakainan niya ito, fatadhakkara, at naalaala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay bawal. Kaya hindi niya nalunod, hindi niya nakain ng buo dahil dito pa lang natira na dito, kaya dito makikita ang lahat ng mga kalalakihan ay mayroon siyang Adam sa apple. Ano tawag? Tignan niyo daw yung kayo. Mayroon kayong may Adam sa apple yan? Kung wala kayong Adam sa apple, peligro. Kailangan i-check nyo yan. Bro, mga kapatid, peligro yan pag wala kayong Adam sa apple. Okay, so ngayon, yan, nature ng lalaki. Lahat yan, meron talagang Adam sa apple yan. Naalala niya, at yun, doon nahinto, at nagtawba sila sa Allah. At sinabi ng Allah sa kanila, Alam anhakuma antilkuma syajara wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Hindi ba ako ay nagbigay sa babala sa inyong dalawa na huwag kayong lumapit itong uri ng puno na kahoy dito, at sinabihan ko kayong dalawa na katotohanan si Satanas, si Iblis, ay siya ay kalaban niyong maliwanag sa inyo. Pero bakit kayo sumunod? Mga kapatid, ang isang Muslim, ang isang nagkasala, sino ang hindi nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala. Banggitin nyo lang ang katulad ng binanggit ni Adan alayhi salatu wasalam na sinabi nila sa Quran, sa suratul A'raf, qala, silang dalawa ay nagsabi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sinabi nilang dalawa, Ya Allah, aming Panginoon, maawain, mahabagin ang aming tagapaglikha, ang laging nakasubaybay sa amin, Rabbana, ang aming sandigan,
Dhalamna anfusana, katotohanan na linlang namin ang aming sarili at kami ay nagkasala. Wa illam taghfir lana, at kung ikaw ay hindi mo kami patatawarin, kailanman kami ay hindi mapapatawad sa aming kasalanan. At kami ay kasama sa mga taong lugi, ang kalugian sa tao na hindi napatawad ng Allah hanggat sila ay namatay. Ngunit si Adan alayhi salatu wasalam, ito ang dalil na sila ay pinatawad ng Allah. At hindi totoo na doktrina ng paniniwala ng iba na tayo daw ay may natural sin na nagkasala si Adan at ang kasalanan niya ay dala-dala pa rin natin. No, ipinanganak ang isang bata, ikaw nung ikaw ay pinanganak, wala kang kasalanan. Nagkaroon ka ng kasalanan nung ikaw ay nagka-utak na nagkaroon ng tama sa mali, nagkaregla na ang babae, nagkabulog na ang lalaki, doon magsisimula ang mga kasalanan na ginagawa mo. Nung bata ka, nung hindi ka pa bulog, pag namatay ka na Muslim. Kristiyano ka man, Hudyo ka man, anuman ang Diyos na pinapaniwalaan mo, pero pag wala ka sa tamang edad, namatay ka na ikaw ay Muslim na inshallah sa paraiso. Dito, walang original sin. Kasalanan yun ni Adan at ang dalil, pinatawad na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang dalil? Dito sa Quran, matutunghayan natin sa Suratul Baqarah at Suratul Anbiya. Fatalaqa Adamu min rabbihi bikalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur rahim. At si Adan alayhi salatu wasalam, nung sila ay nagkasala, humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sila mismo ay nagsalita bikalimatin. Bro, ang pagtatawba, magsasalita ka. Ito ang dalil, sabi ng mga pantas. Fataba Adamu rabbahu bikalimat. Mir rabbihi kalimat. Nagtawba sila. Anong sinabi nila? Rabbana zalamna anfusana. Nagkasala ka, ya Allah, nagkasala ako. Nagkasala ang aking dila. Alam mo bro, napakaganda. Minsan, gagawin natin ito. Gawin ninyo. Nagda-driver ka lang, mayroon kang inaantay, nakaupo ka lang dyan, isipin mo, nagkasala ako kahapon, kanina, ganyan, ya Allah patawad. Nagkasala ako nung isang taon, 2 taon, itong nangyari, lahat na anong kasalanan mo. Sa oras na yun na naalala mo, magtawba ka sa Allah. Dahil lang Allah subhanahu wa ta'ala, innahu tawwabur rahim. Dahil katotohanan siya ay tunay na magpatawad at nagbibigay ng kapatawaran sa sino man ang nanaisin niya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pupunta tayo sa ad-durus al-mustafada min al-qissa. Ano yung mga aral na napulot natin dito? Anong aral? Simulan ko, tapusin ninyo. Unang aral. Annallaha ala kulli shay'in qadir. Faqad khalaqa as-samawati wal ardi wal jibali wal malaika wal jin wa Adam wa Hawa wa khalaqa kulla shay'in min al-adam. Wala. Ibig sabihin, durus na ating natutunan nung isang linggo at hanggang ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niya ang lahat ng gusto niyang likhain. Nilikha niya ang mga 7 kalangitan at mga kalupaan at ang mga jabal at sinasabi natin mga kabundukan at ang mga anghel at ang jin at si Adam at si Hawa at nilikha niya ang lahat ng mga bagay na galing sa wala. Alam natin, akida natin, dumating ang mga katauhan na mula sa Yaman, Ahlul Yaman, Ahlul Fuqaha, Ahlul Fiqh, Ahlul Ilm, yung mga iba, lalong-lalo na Ahlul Tariq nung una. Dito pa nagkaroon ng kaharian si Sulaiman. Dumating sila kay Propeta Muhammad. Ya Rasulullah, ayna Allah qabla khalaqa kulla shay? O ya Rasulullah, sugo ng Allah, nasaan ang Allah nung bago niya likhain ang lahat? Ito na dapat akida na tanggapin ng isang Muslim. Dalil, hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Kana Allah wa lam yakun qablahu ghayruhu shay. Qabla khalaqa al-ars wal ma wal qalam wal lawhil mahfud. Ito yung mga 4 na unang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nandyan na. At wala
wala pang nauna sa Kanya, na anuman ang lahat ng Kanyang nilikha. Nandyan na siya. Diyos, wal awwal wal akhir. Siya ang una at siyang pinakahuli. Bago niya likhain ang arsh. Bago niya likhain ang tubig. Bago niya likhain ang panulat. Bago niya likhain ang lawhil mahfuz na kung saan doon isusulat ang lahat ng mangyayari sa bawat isa, ang bawat na nilikha ng Allah dito sa kalupaan na ito. Yakhluqu qabla khalqi samawati wal ardi 50,000 sana wa kataba al maqadira kulla shay. Ipinasulat ng Allah sa panulat. Sabi ng panulat, Ya Rabbi, mada aktub, o aking tagapaglikha, anong aking susulat? Isulat mo mula ngayon hanggang sa magunaw ang mundo ang lahat ng lilikhahin ko. Ang mga samawat, al-ard, ang puno, ang tao, ang anghel, ang jin, si Iblis, lahat yan, mangyayari at mangyayari, isulat mo 50,000 years bago pa yun ay itinulat na ng lahat. Ngayon, magrereklamo ka sa buhay mo na nangyayari sa unsay akong kinabuhi karon. Muslim ako, pat ako iniwalay ng asawa ko, nawalan ako ng trabaho, bakit ito ang naging buhay ko? Sana hindi na lang ako nag-Muslim. Ya Allah, alhamdulillah, bro. Alhamdulillah, because Allah has guided you. Islam is the religion of truth. And this is the religion that Allah only gives to those He loves. The guidance of Allah, He will not give it to anyone. He will only choose those people who are chosen. And you are lucky person now that you embraced in Islam. You are lucky now that you are Maranao, Tausug, you are Arab. At gawin mo na isabuhay mo sa buhay mo ang Islam. Dahil ano rin, ang buhay mo, kung ikaw ay Muslim na nagsasabi na hindi mo rin isinasabuhay ang Islam. Pangalawa, anong durus? Anong aral? Daghay aral dito, Ha? Very good. Alhamdulillah, Masya Allah. Humingi diretsyo ng kapatawaran sa Allah. Patatawarin ka agad ng Allah. Pag nagsisi ka, na tunay na magsisi. Ustad, 2 beses na ako humingi. Nagkasalanan naman ako. Pangatlo na naman. Pang-4, pang-5. Sige. Basta, huwag kang mawalan ng pag-asa na humingi ng kapatawaran sa Allah. At huwag mo lukihin ang sarili mo. Sabi mo, nagpapatawad ang Allah, okay lang nagawin ko yun. Bro, alam ng Allah nasa puso't ng isipan ng bawat isa sa atin. Huwag mo paglaruan ng pananampalataya mo, huwag mo paglaruan ng iyong Panginoon. Magsisi ka lang at isipin mo dahil ang pagtanggap ng pagsisisi ay tunay na hindi mo babalikan at hindi mo isipin muli. May mga tao na, ay, nagtauba naman ako, bay. Alhamdulillah. Pero, ugma, after sa isa ka tuig o isa ka kuan, may plano ako, alam mo yun. Astaghfirullah. Yun, delikado yun. Kasi inisip mo pa. Bro, alam nyo ba ang tao, pwede kang magkasala na hindi mo ginawa? Meron? Ha? Meron? Wala? Meron. Mag-iisip ka ngayon ng gagawin mo na kasalanan, tapos may nakahadlang na kaibigan. Bro, alika muna. Dumating ito kay siya, kaya na. Sana hindi ito dumating. Naisulat na yung intention mo na gagawin mo yung kasalanan doon. Pero nakahadlang, pasalamat ka, dumating yung kapatid mo na si Ibrahim. Bakit? Makinig tayo dun sa lecture ni Kuan Ustad. Na hadlang ka sa haram. Pero ang problema, nagkasala ka na, naisulat. Pero bawiin mo. Gugustuhin ko sana yung kasalanan ng, Ya Allah, patawad. Alhamdulillah, hindi ko nagawa. Yung kasalanan, mabubura at magiging mabuti at hasana. Allahu Akbar. Subhanallah. Dahil hindi mo ginawa Ang problema, hindi ka pa nagtauba, pero hindi mo ginawa. Dapat magtauba ka na hindi mo ginawa para maging hasana na mayroon kang mabuti na ginawa. Kung gawin mo yun, na hindi mo ginawa yung kasalanan at iniwasan mo, mayroon kang 10 to 70% hasanat na idudoble ng Allah ang gawain mo. Lalo na kung ang ginawa mo na kabutihan, pinalitan mo. At ang kagaganda ng Islam, magkasala ka, palitan mo lang ng mabuting gawain, papalitan ito ng Allah sa'yo, yubaddilullahu sayi'atih min hasanat. Yung isang kasalanan, bibigyan ng Allah ng maraming gantimpala. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Okay, ano pa? Mga aral dito mga kapatid, inna khairal ayyam yawmul jum'ah. Pinakamabuting araw ay araw ng Jum'ah. Dito nilikha si Adan,
Dito siya pinapasok sa paraiso, dito rin siya pinalabas sa paraiso, at hindi magaganap ang araw ng paghukom maliban sa araw ng Juma. Kaya, maghanda-handa kayo mamaya. Hindi natin alam, mga kapatid. Allahu alam! Hindi natin alam kailan magugunaw ang mundo. Bakit ko sinabing maghanda-handa tayo mamaya? Dahil pag namatay ka, yun na ang simula ng paggunaw ng mundo sa'yo. Pag nailibing ka na, doon na yun magsisimula, bro. Makikita mo ang paraiso mo, makikita mo ang impyerno mo. Hindi ba yung simula sa'yo ng araw ng paghukom? Simula sa'yo yun. Pero ikaw nang mag-isa, nakakaramdam. Pero kami, kaliwali. Nandito pa kami dito sa mundo, bro. Pupunta pa kami mamaya sa Batha. Alam mo yun, magkakape kami. Titingin-tingin kami ng mga bulaklak. Ikaw na kinabuhi diya, na bahala ka na. Ya Allah, wallahi bro, huwag natin sayangin ang mga sandali na tayo ay merong panghininga. Pangatlo, innal malaika la ya'suna Allah ma amarahum. Subhanallah, may nilika ang Allah subhanahu. Wallahi, may isa dito na sinabi dito ng mga pantas. Noong ang mga anghel na sinabi nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na lilikha ka na isang bashar na gagawa ng kasalanan. Ngayon, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ay, inni a'lamu ma la ta'lamun. Alam ko hindi nyo alam. Pero dahil sa pagmamadali nila na magtanong, di ba nagtanong ang mga anghel? Sa pagmamadali nila. So, ang itinalaga ng Allah na hindi parusa sa mga anghel. Pero dahil sa pagmamadali ninyo, ngayon ay mayroong Baitil Ma'mur na kayong mga anghel na mga nagtanong tungkol dito. Magdarasal ang bawat isa sa inyo. 70,000 papasok. Hindi na babalik ang 70,000 na nagdansal. At ganon hanggang sa magunaw ang mundo, 70,000 na mga anghel na magdarasal lang ng 2 rak'ah bilang papuri, pagluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mga pantas, hindi ito parusa sa kanila dahil sa kanilang pagmamadali ng kanilang katanungan. At ang mga anghel, kailanman hindi nagkakasala. Ginagawa nila lahat ng pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, mga kapatid, annal ilma syarfun li kullil insan. Ang kaalaman, ito ang tunay na pinakamalaking biyaya, dakila na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Wallahi, kung walang kaalaman na ipinagkaloob sa atin dito sa mundong ito, hindi nyo makikita ngayon na ganito ang itsura ng mundo. Hindi ko alam kung ang susuotin nyo ngayon kung walang kaalaman. Dahil sa kaalaman, tatawarat dunya, tatawarat teknolohiya. Because of the knowledge that Allah has given to man, you have seen now how the earth is moving, how this world is developed, how the sophisticated technology right nowadays. Ito ngayon sa buhay natin. Akalain nyo ba na ngayon, nung high school kami sa DC, hindi ko sukat akalain na sasabihin nila may pager lang. Ang uso lang doon yung radio niya, tuki-tuki. Alam niyo yung radio, tuki-tuki? Hello, break. Are you on the by? Michael J. Fox, are you on the by? Yun yung uso, gustong-gusto mo. Pero nagsasabi sila, alam mo, may darating na panahon na tatawag ka, makikita mo yung doon sa Saudi, tapos makikita mo na makakausap mo. Ha? Imposible. Hindi lang yun. Kung nandun siya sa banyo, kung nandun siya sa kuwan, kahit asa siya nag-ato, makikita niya, bro, tignan mo ako, kumakain ako dito ng ano. Sabi ko, imposible. Hindi yan mangyayari. Ano hindi mangyayari? Karon, bisag asa ka mo ato. Makikita mo na yung kapatid mo. Itong na mga nanonood, biyayaan kayo ng Allah, gantimpalaan kayo ng Allah, saan mundo man kayo nanonood ngayon. Subhanallah, nakatutok sila. What a small world. Ang mundo, napakaliit. Walang-wala ito. Tunghayan mo to, ikaw mismo, pag lumipad ng eroplano, 2,032 feet. Paglayo, nawala na ang among balay, nawala na ang bundok na Mount Bagaturing, wala na mundo. Ang liit-liit na hindi mo na makikita. Ano ang mundo kumpara sa araw ng paghukom sa buwan? Subhanallah, itong earth na ito, gawin mo to na 3.2 earth. Ipasok mo sa isang araw. Itong araw na nakikita natin. Millions na earth. Gaano kaliit ng mundo. Tapos ikaw dito nagrereklamo. Tapos ikaw dito nagmamayabang. Katulad ni Satanas. Pangalawa, pangpito, mga kapatid. Panglima, inna sababu al-halak al-insan al-kibar.
ang isa sa dahilan na tayo ay para mapariwara sa Allah at magkasala ay ang kibr. Na huwag tayong gawin katulad ni Iblis na nagmataas. Bro, isipin mo lahat tayo pare-parehas. Pantay-pantay tayo, galing tayo sa lupa. Ang pinakamataas na pinakamamahal ng Allah ay kung sino yung pinakamatakutin sa Kanya at lagi nag-aalala sa Kanya. Pangpito, anal khata wa nisyan min tabiatil insan. Ang pagkakamali, pagkakasala at pagkakalimot ito ay natural ito sa tao. Diba? Normal ito. Sino sa inyo ang gusto na hindi makalimot? Itaas ang kamay. Gusto mo hindi makalimot? Bro, Allahu Akbar. Ako minsan gusto ko sana hindi ko makalimutan yung na-memorize ko sa Quran, na-memorize ko na hadith. Pero ya Allah, sana kalimutan ko yung sumama yung loob ko, yung nabigo ako sa pag-ibig, yung nahiya ako doon sa nangyari, yung ganyan-ganyan. Kasi bro, pag hindi ka makalimot na mabuo na makambay. Bro, alam nyo, maraming nabuang. Madakalabitin ka, hindi pa kalipat, hindi makapag-move on. Maraming mga naliwat na sira ulo dahil hindi makalimutan yung nangyari. Nasiraan na yan ng ulo. Bakit? Hindi makalimutan niya, namatay na yung asawa niya. Bakit nasira ng ulo? Kasi yung asawa niya na nagduwaya daw, na yan ang nangyari. Astaghfirullahaladzim. Ganun lang yun. Hindi ka nang makapag-move on. Alhamdulillah, nakakalimot tayo, kapatid. Dahil kung hindi ka nakakalimot, delikado. Pangwalo, mga kapatid, ay iwasan ang anumang katulad na ginagawa ni Iblis sa pagmamanman sa tao at yung kanyang mga gawain na mayroong hasad. Mayroon tayong hasad, selos at inggit. Al-hasad akhtarul amrad. Itong selos na ito, na inggit siya kay Adan, yan ang pinakamalaking kasalanan na minsan sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang selos iwasan ninyo. Sabi ni Propeta, bakit? Dahil ang inggit na yan ay katulad yan ng mabuting gawain na sinusunog niya na nawawala sa katulad ng isang kahoy na nasusunog sa apoy na nawawala ang kahoy. Yan. Nagsiselos ka, hindi ka nakakukontento, nagkakaroon ka of galit sa kapwa mo, yan ang nangyayari, nawawala yung mga mabubuting gawain. At yan ang mga patungkol. Ngayon kapatid, dako tayo doon sa paano ang nangyari sa Allahu Akbar. Bakit ganito? Ang oras, napakabilis. Ang lupit, kapatid, ang lupit ng oras sa atin. 2:30 na. Gutom na tayo. Gusto na natin kumain. Gusto ko talaga tapusin ito eh. Kasi, gusto ko part 1, part 2 lang. Pero, parang magagawang part 3. may part 3 na naman to, bro. Wallahi, may part 3 to. May part 3 to. Kasi, dito, makukuha natin yung paninirahan ni Adan dito sa lupa. Yan. Diyan tayo dadako sa part 3. At anong nangyari dito sa lupa? At nagkaanak siya ng mga kambal. At nung nagkaanak siya ng mga kambal, ano ang nangyari? At ano rin ang patungkol sa insan dito sa tao? At ano ang sinabi ng Allah sa patungkol sa tao? At paano at kailan namatay si Adan alayhi salatu wasalam ang siyang ating gagawin sa mga susunod. Ya Allah, bigyan pa kami ng mahabang buhay sa paggawa ng kabutihan, papuri, paluwalhati sa iyo. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.